Alam mo ba na 80% ng mga tao na lampas 50 taong gulang ay may pinsala sa kartilago ng kanilang mga tuhod? Ngunit may isang bagay na maaring hindi sabihin sa iyo ng iyong doktor. Ang iyong katawan ay maaring, sa totoo lang, muling buuin ng mahalagang pananggana ito ng natural gamit ang tamang pagkain. Dati akong nakakaranas ng matinding sakit sa tuhod na halos hindi ako makakaakyat ng hagdan. Ngayon, ibabahagi ko ang eksaktong mga pagkain na tumulong sa akin na muling buuin ang aking kartilago at makabalik sa aktibong pamumuhay nang hindi na kailangan ng operasyon o gamot. Kung mananatili ka hanggang sa dulo, magbabahagi rin ako ng isang espesyal na bonus na tip tungkol sa isang makapangyarihang anti-inflammatoryong inumin na maaaring magpabilis ng husto sa paggaling ng iyong mga kasu-kasuan. Ito ay isang bagay na ginagamit ng aking lola na may kamanghamanghang resulta. At tinulungan din ako nitong mapabilis ang sarili kong paggaling. Alam mo yung pakiramdam na kapag tumayo ka, parang may tunog ang tuhod mo na parang lumang pinto? Kadalasan nangyayari ito dahil ang malambot na kartilago sa tuhod mo ay unti-unting nauubos. Isipin mo ang kartilago na parang shock absorber ng kotse mo. Kapag nauubos ang mga ito, nagiging magalaw at hindi komportable ang biyahe. Habang tumatanda tayo, bumababa ang kakayahan ng katawan natin na muling buuin ang kartilago ng natural. Pero narito ang magandang balita. Malaking epekto ang maaring idulot ng mga kinakain mo. Gumagamit ang iyong katawan ng mga partikular na nutrisyon bilang mga blok ng konstruksyon para ayusin at muling buuin ang kartilago. Maaaring nasa kusina mo na ang gamot na kailangan ng iyong mga tuhod. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang mga pagkain na maaaring makatulong sa iyong katawan na muling buuin ang kartilago ng tuhod ng natural. Tandaan mo, ang paggaling ay nangyayari mula sa loob palabas. Una, pag-usapan natin ang mga pagkaing mayaman sa kolaheno. Isipin mo na para kang nag-aayos ng butas sa kalsada. Kailangan mo ng tamang mga materyales, hindi ba? Ganito rin, ang kolageno ang pangunahing material na ginagamit ng katawan mo para bumuo ng kartilago. Ang sabaw ng buto ay napakaganda para dyan. Ang pagpapakulo ng mga buto sa mahinang apoy ay nagpapalabas ng kolageno at mga compound na nakagagaling na direktang nagpapalusog sa iyong mga kasu-kasuan. Ang manok o isda na may balat ay nagbibigay din sa iyo ng maraming kolageno. At kung hindi mo paborito ang mga ito, ang gulaman o mga suplemento ng kolageno ay epektibo rin. Marami sa aking mga tagasunod ang nagsasabi sa akin na napapansin nila ang pagkakaiba sa pakiramdam ng kanilang mga tuhod pagkatapos lamang ng 3 hanggang 4 na linggo ng pag-inom ng 1 tasa ng sabaw ng buto araw-araw. Ginagamit ng iyong katawan ng glycine at proline sa sabaw ng buto bilang tunay na mga blok ng pagtatayo para sa bagong kartilago. Ang pangalawang uri ng pagkain na tumutulong magpanibago ng kartilago ay yaong mayaman sa omega fatty acids. Kapag sumasakit ang iyong mga kasukasuan, kadalasan ay may pamamaga, parang maliit na apoy na nasusunog sa iyong tuhod. Ang omega-3 fatty acids ay kumikilos na parang tubig para makatulong na patayin ang apoy na iyon. Ang matatabang isda tulad ng salmon, mackerel at sardinas ay mahusay na mga pinagkukunan nito. Kumain nito 2 o 3 beses kada linggo. Ang mga mani ay isa ring magandang pagpipilian. Kahit isang maliit na dakok lang araw-araw ay makakatulong. Ang linasa o chia ay kamangha-mangha rin. Kahit 1 hanggang 2 kutsara araw-araw na iwiwisik sa pagkain mo ay may malaking epekto. At huwag mong kalimutan ang olive oil bilang pangunahing mantika mo sa pagluluto. Ang ikatlong grupo ng pagkain ay yung mga mayaman sa bitamina C. Ang bitamina C ay parang tagapamahala ng konstruksyon para sa paggawa ng kartilago. Kapag kulang sa bitamina C, titigil lang ang proyekto ng konstruksyon. Ang mga paminta ay napakagandang pinagkukunan, lalo na yung makukulay. Ang mga prutas na citrus tulad ng mga dalandan, suha at limon ay magaganda rin. Ang mga presa at kiwi ay parang natural na candy ng bitamina C mula sa kalikasan. At ang broccoli ay isa sa mga pinakamasustansyang gulay na maaari mong kainin. Kalahati lang ng bell pepper, sapat na para sa pang-araw-araw na pangangailangan mo ng bitamina C. Ginagamit ng iyong katawan ang bitamina C para gumawa ng estruktura na nagdudugtong sa collagen,
kaya mas tumitibay at tumitigas ang iyong kartilago. Pang-apat, kailangan nating pag-usapan ang mga pagkaing mayaman sa asupre. Ang asupre ay parang langis sa makina ng iyong sasakyan. Tinutulungan nitong gumalaw ng maayos ang lahat. Kapag kulang ka sa asupre, naninigas ang iyong mga kasukasuan at mas mabilis masira ang kartilago. Ang bawang at sibuyas ay mahusay na mga pinagkukunan. Gamitin mo ito ng sagana sa iyong pagluluto. Ang mga gulay mula sa pamilya ng repolyo, tulad ng broccoli, cauliflower at Brussels sprouts ay mayaman din sa asupre. At huwag mong kalimutan ang mga itlog, lalo na ang mga pula nito. Ang ikalimang kategorya ay kinabibilangan ng mga pagkaing mayaman sa micronutrients at minerals. Kailangan ng iyong katawan ng maliliit na dami ng ilang mga mineral para maayos na mabuo muli ang kartilago. Isipin mo ito bilang maliliit pero mahalagang piyesa sa isang komplikadong makina. Ang mga legumbre tulad ng beans, lentils at garbanzos ay mahusay na pinagkukunan nito. Ang mga whole grain, lalo na ang oats at quinoa, ay nagbibigay rin ng mga mineral na ito. Kahanga-hanga ang mga buto. Ang mga buto ng kalabasa ay partikular na maganda para sa zinc. At ang spinach ay puno ng mga mineral na kailangan ng iyong mga kasukasuan. Ang mga pagkaing ito ay nagbibigay ng zinc na kailangan ng iyong mga cartilage cells para maghati at lumikha ng bagong cartilage. Isang tasa lang ng beans ay nagbibigay ng halos 20% ng zinc na kailangan mo araw-araw. Ang ika-6 na grupo ay binubuo ng mga natural na anti-inflammatory. Ang ilang pagkain ay naglalaman ng mga natural na compound na gumagana katulad ng mga gamot na anti-inflammatory pero walang mga side effect. Ang saffron ay kamangha-mangha. Siguraduhin lang na gamitin ito kasama ng itim na paminta para tumaas ang absorption. Ang luya ay isa pang napakagandang opsyon. Mas maganda kung sariwa, pero pwede rin ang tuyo. Ang maasim na seresa ay lalo nang maganda, lalo na kung ito ay concentrated na katas. At ang pinya ay naglalaman ng bromelain, isang makapangyarihang anti-inflammatory na enzyme. Marami sa aking mga tagasunod ang gumagawa ng tinatawag kong gintong gatas. Mainit-init na gatas na may turmeric, itim na paminta at kaunting pulot. Ang curcumin sa turmeric ay nakakaprotekta sa mga selula ng kartilago at nakakabawas ng pananakit. Ang ika-7 kategorya ay kinabibilangan ng mga pagkaing mayaman sa calcium. Ang malalakas na buto ang nagsisilbing pundasyon para sa malusog na kartilago. Kapag humina ang mga buto, mas napupuwersa ang kartilago. Ang mga produktong gatas tulad ng gatas, yogurt at keso ay mahusay na pinagkukunan. Kung mas gusto mo ang mga plant-based na opsyon, ang mga fortified na gatas ng halaman tulad ng almond, soya o oat milk na may dagdag na calcium ay mahusay din. Ang sardinas na may buto ay isa sa pinakamayamang pinagkukunan ng calcium. At huwag kalimutan ang mga madahong gulay, lalo na ang kale at kuve-galega. Tandaan na ang bitamina D ay tumutulong sa iyong katawan na maabsorb ng maayos ang calcium. Ang 15 minuto ng pagkakabilad sa araw sa umaga ay makakatulong sa iyong katawan na natural na makagawa ng bitamina D. At sa wakas, ang ika-8 grupo ay binubuo ng mga pulang prutas na mayaman sa antioxidants. Ang mga free radicals ay parang kalawang sa iyong katawan, sinisira ang mga selula, kabilang na ang kartilago. Ang mga antioxidants ay nagne-neutralize ng mga free radicals na ito. Ang mga blueberry ay may isa sa pinakamataas na nilalaman ng antioxidants sa kahit anong pagkain. Ang mga seresa, lalo na ang maasim na seresa, ay kamangha-mangha rin. Ang mga granada, parehong buto at katas, ay puno ng antioxidants. At isang maliit na piraso ng dark chocolate araw-araw, 70% ng kakao o higit pa, ay maaaring makatulong talaga sa iyong mga kasukasuan. Ang mga antosyanin sa pulang prutas ay partikular na tumutugon sa pamamaga sa mga kasukasuan. Yan ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagsasabing gumaan ang pananakit ng kanilang mga kasukasuan matapos magdagdag ng kalahating tasa ng pulang prutas sa kanilang araw-araw na pagkain. Ang pinakamainam na paraan ay isama ang pagkain mula sa bawat kategorya araw-araw. Ganito posibleng maging ang isang araw. Sa almusal, kumain ng oatmeal na may berries, mani,
at isang kutsara ng giniling na flaxseed. Sa tanghalian, mag-enjoy ng salad na may berdeng dahon, bell pepper, sardinas at olive oil na dressing. Sa hapunan, magluto ng sopas ng manok na may bone broth at maraming gulay kabilang ang sibuyas at bawang. Para sa merienda, kumain ng yogurt na may kaunting pulot at kanela. Ang muling pagbubuo ng kartilago ay nangangailangan ng panahon. Pero marami sa aking mga tagasunod ang nag-uulat ng tuloy-tuloy na pag-unlad. Sa unang 2 hanggang 3 linggo, karamihan ay napapansin ang pagbawas ng pamamaga at sakit. Sa 1 hanggang 2 buwan, nararanasan nila ang mas pinabuting pagkilos at mas kaunting paninigas. Sa 3 hanggang 6 na buwan, nagsisimula ang makabuluhang pag-regenerate ng kartilago. At sa tuloy-tuloy at consistent na nutrisyon, patuloy nilang nakikita ang pagbuti. Tandaan mo yan. Gusto ng katawan mo na gumaling. Araw-araw na pinapakain mo ito ng mga pagkaing nakagagaling, binibigyan mo ito ng mga kasangkapan na kailangan nito para muling buuin ang iyong kartilago sa tuhod. Tulad ng ipinangako, narito ang iyong bonus. Matagal nang ginagamit ng tradisyonal na medisina ng Hapon ang isang espesyal na inumin na lubos na sumusuporta sa paggana ng atay. Bakit ito mahalaga para sa iyong mga tuhod? Dahil ang iyong atay ang nagpoproseso ng mga inflamatoryong compound sa iyong katawan. Kapag mas maayos ang paggana ng iyong atay, bumababa ang pangkalahatang pamamaga na tumutulong sa mas mabilis na paggaling ng iyong mga tuhod. Ang inuming nakagagaling na ito ay gawa sa 1 tasa ng maligamgam na tubig, 1 kutsara ng apple cider vinegar, 1 kapat na kutsarita ng giniling na turmeric, 1 kurot ng itim na paminta, at 1 kutsarita ng pulot kung gusto mo ng mas matamis. Inumin mo ito agad sa umaga nang walang laman ang tiyan. Marami sa mga tagasunod ko ang nag-ulat na nakaramdam sila ng malaking ginhawa sa pananakit ng kasu-kasuan matapos nilang idagdag ito sa kanilang umagang routine sa loob lang ng 2 linggo. Tandaan ninyo mga kaibigan, ang natural na pagpapanumbalik ng kartilago sa tuhod ay hindi tungkol sa mga mabilisang solusyon. Ito ay tungkol sa palagiang pagbibigay sa iyong katawan ng mga kailangan nito para maghilom. Sa tuwing pipiliin mo ang isa sa mga pagkaing nakagagaling na ito, ikaw ay gumagawa ng isang hakbang papalapit sa kalayaan mula sa pananakit ng tuhod. Ang inilalagay natin sa ating mga plato ay tunay na nagiging bahagi ng ating mga katawan. Pumili ka ng mga pagkaing nakagagaling at ang iyong mga tuhod ay magpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng mas kaunting sakit at mas maraming kalayaan para mag-enjoy sa buhay. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, paki-like ang video na ito at ibahagi mo sa isang kakilala mong maaaring dumaranas ng pananakit ng tuhod. Ang suporta mo ang tumutulong sa akin na magpatuloy sa paggawa ng mga video na tumutulong sa mga tao na mamuhay ng mas maginhawa at malaya sa sakit. Hanggang sa muli!